Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Sa araw na to, meron tayong bagong recipe na ating lulutuin. At ayan po, isa-isang makikita ninyo ang mga sangkap na ating gagamitin. At ang lahat ng ito ay ating hahandain isa-isa, kagaya ng pechay. Aalisin lang natin ang mga puno nito at pagkatapos ay hugasan nating mabuti. Sunod ay ang sitaw. Pagputol-putulin lang ito ayon sa haba na gusto nyo. Kadalas ang putol nito ay 2 inches, pero ang ginamit ko po ay 2.5 inches po yan. Sunod nating gagayatin ay ang talong. Tanggalan muna natin ito ng tangkay at pagkatapos niyan ay putulin at hati-hatiin. Yung isa, dahil medyo may katabaan ang talong na ito, ay hinati ko sa 4. Pero yung isa na medyo maliit ay hinati ko lang sa 2. Kahit pinili mo na ang talong na binili mo, minsan may nakakalusot pa rin. Kagaya nito, mayroong uod sa loob. At atin na itong tinanggal para hindi na masama sa ating lulutuin. Sunod na ating gagayatin ay ang puso ng saging. Gumamit ako ng yung kadalasan na ginagamit nito. Pero alam niyo, yung mga unang luto ko, ang ginagamit ko ay puso ng saba. So susubukan ko ito ngayon kung ano ang comparison ng dalawang klase ng puso. Yung puso ng saba, yun ang madalas na ginagawa ko pagka ako ay nagluluto ng kare-kare. At napansin ko, masarap ang kanyang luto. Malaki ang impluensya niya sa kabuuang lasa ng kare-kare. Sunod ay handa naman natin ng ating sibuyas. Gagayatin ko lang ito ng may pagkapino. Gaya ng bawang na atin ding gagamitin ngayon. Sunod na ating ihanda ay ang bawang at kagaya ng sibuyas, pipinuhin ko rin lang ang pagkakagawa nito. Ang dahilan ay para mas madali itong gisahin. Ating mga sangkap: cooking oil, bawang, sibuyas, string beans, beef hacks, rice flour, water, eggplant, at ito yung ating giniling na mani, puso ng saging, at ang atsuete. So ayan na po ang kabuuan ng ating mga sangkap na ating gagamitin sa ating recipe. Ngayon ay magpapakulo muna tayo ng tubig para pakuluan natin yung beef hacks at upang ito ay matanggalan ng scum. Mga 5 minutes na pakukuluan ito. Takpan muna natin ito, then pakuluan natin ng mga 5 minutes. Ayan. Kumukulo na siya. So, banlawan natin ito sa tubig para malinis mabuti at matanggal lahat ng mga scum sa bawat parte ng beef hacks na ating pinakuluan. Ayan, malinis na siya. Gamit ang pressure cooker ay dito na tayo magigisa ng bawang. Ayan, yung mantika. Sunod ay ang bawang. Pwede nating gisahin. At dahil malalim ito, so isi-shake ko na lang yan mamaya. Ayan, mas madali naman siyang mahalo pagka ganyan. So in less than a minute, golden brown na siya. Pwede na nating isunod ang sibuyas. At kagaya ng bawang,
Hahaluin din natin ito para maging pantay at maluto ng sabay ang sibuyas. Okay. So, lutuin pa natin ng konti hanggang sa ito ay mag-iba ng kulay, maging translucent na siya. Sunod nating ilagay ang beef hocks o yung binti ng baka. Gigisain lang natin ito ng mga ilang minuto at maya-maya ay lalagyan na natin ito ng pinakulong tubig. Ayan, nagpakulo ako ng mga 10 cups yan na ating pampapalambot sa beef hocks. At dahil pinakulo ko na ang tubig, dire-diretso na rin ang kulo niya. Kaya tatakpan na natin ito. Pero bago yan, lagyan muna natin ito ng cubes para dagdag pampalasa. Kasama na siya sa pagpapalambot para ma-absorb ng husto ang lasa ng cube na ating inilagay. So, higpitan lang ng mabuti ang pressure cooker at hayaan itong kumulo hanggang sa ito ay tumunog. Ayan, mainit na siya at malapit na itong tumunog yung whistle niya. At saka lang tayo mag-umpisa ng countdown mula sa kanyang pagtunog. At palalambutin natin ito ng may 1 oras. So, after 1 hour, eto na. Pwede niyong hintayin hanggang sa lumamig, pero ito, hindi ko na siya inintay. Ito yung ideya na ginagamit ko madalas. May katagalan din kasi kung aantayin ko pa hanggang sa ito ay lumamig. Kaya ayan. So, in less than 1 minute, tanggal na yung kanyang pressure. At pwede na natin itong buksan, hindi na ito sasabog. Ayan, so iikutin ko lang ito ng counterclockwise para ma-release ang kanyang lock. Wala ng pressure. At balambot na rin ang ating pinakuluan na beef hocks. Sunod, pakuluan muna natin muli ito para ilagay naman natin ang mga gulay. At una nating ilagay yung pinakamatagal maluto, ang puso ng saging or banana blossom. At aayusin lang natin ito ang pagkakalagay para makuluan silang lahat at maluto ng sabay-sabay. At pagkatapos niyan ay tatakpan muna natin ito. Tinanggalan ko na ng rubber ang takip ng pressure cooker para hindi na siya magkaroon ng pressure kahit napakainit. At pakulaan lang natin ito ng 2 minutes. Ayan. Next, yung ating sitaw. Ganon din, pantayin din lang natin at hayaang makuluan ito for another 2 minutes. Kaya tatakpan muna natin yan. Then after 2 minutes, next na ilalagay natin ay ang talong. Tatakpan din natin ito at pakukuluan for another 2 minutes. Ayan, so after 2 minutes, tanggal ulit ng takip. Sunod natin itong pechay. At pakuluan natin ito na 2 to 3 minutes hanggang sa ito ay sabay-sabay na maluto. Okay, antayin natin. 3 minutes. Ayan, almost done na yung mga gulay natin. At nilagay naman natin ngayon yung giniling naman eh. Hahaluin lang ito para maghiwa-hiwalay. Parang sa relasyon, ano? Kapag ka may humalo, sigurado may maghihiwalay. May hugot ba? Sunod nating ibuhos ang rice flour na hinaluan ko ng tubig. Mas madali kasi itong maluto kung in liquid form na siya. Sunod, ilalagay natin ang atsuete para magkaroon naman ito ng kulay para hindi maputla. Naglagay muna ako ng tablespoon. Titingnan ko kung gaano karami para maging makulay. So, hindi kinaya, kaya magdadagdag pa tayo ng 1 tablespoon pa. At hahaluin lang natin ito hanggang sa lumapot ang ating slurry o yung rice flour na hinaluan natin ng tubig kanina. So, mga ilang minuto lang yan at luto na yan. Almost done na ito. Naglagay lang muna ako ng kaunting seasoning para naman sumarap lalo ang ating recipe. At luto na ito, atin ang hahangupin. Yan ang ating kare-kare special recipe. O, ayan na. Ang bango at ang sarap. Tara na, kainan na. Kita niyo yung kapartner niya. Ayun, sa likod. Ang ginisang
bagoong. So if you have enjoyed watching this video, please don't forget to subscribe, like and share, comment down below, and hit the notification bell for you to be updated with our latest upload. Thank you for watching. Bye-bye! Shout out kina Claire at Ruby diyan sa Antipolo City Public Market.